Cassie's POV. Umusal siya ng panalangin bilang pasasalamat dahil narito siya sa loob ng silid, buhay, sa mismong mansyon ng mga De La Garza sa buhay ni Robert. Isn't it too much of a coincidence? I'm glad you're awake now. Anang tinig na nagpabalikwas sa kanya. Nakatayo sa may pinto ng silid niya ang lalaking namulatan niya kahapon. May hawak itong tray ng pagkain. Alam niya may mga kapatid sa ibang bansa si Robert, si Constanza at si Antonio. And this must be the elder brother, as tall as Robert and as handsome. May kuyumanggi ang kunin ng balat, mas maitim ang mga mata, mas prominente ang panganghang mukha. Binaba ang hawak na tray sa mesang katabi ng kama niya. Natuon doon ang pansin niya at na makitang umuusok ang tasa, nakadama siya ng pagkalam ng sikmura. Kailan ba siya huling kumain? Is it coffee? Ngumiti ang lalaki. Yes, anong gusto mo? May krema o wala? With cream, please. Yumukuto at inalalayan siya para makasandal sa headboard. Kaya kong kumilos, she said defensively. I don't mind, sagot ng binata. Matapos tagyan ng konting asukal at krema ang kape, iniabot sa kanya. Bahagya pang nanginig ang kamay niya sa paghawak sa tasa, kung sa gutom o self-consciousness hindi niya alam. Wala siyang natatandang nag-self-conscious siya sa isang lalaki sa nakalipas na 2 taon dahil walang nagkaroon ng tsansang makalapit sa kanya maliban ng mga sandaling ito. When did you last eat? Parang matagal na, she said smiling a little habang nilinga iba pang laman ng tray. Nakita niya ang isang pahabang piraso ng papaya at pancake. Nakailang higop din siya ng kape bago binaba ang tasa at inabot ang prutas. I'm sorry pero talagang nagugutom ako. Inabot sa kanya ng lalaki ang pinggang may papaya. Hinayaan muna siya nitong makakain. Ikaw? Bahagyang napahiya si Cassie na makitang nakatitig lang to sa kanya. Bahagyatong ngumiti. Tapos na ako, sige kumain ka. Naubos niya ang papaya at napanglahati ang pancake. Muli niyang inabot ang kape. What happened, Cheska? Bigla nagsalubong ang kilay niya sa tanong nito. Hindi ako si Cheska, ako si Cassie. Di ba sinabi sa inyo ni Cheska na may kakambal siya? Alam ni Robert. Anang lalaki bago bumuntong hininga. Di sinalungat ang sinabi niya subalit sa nakikita niya, hindi ito naniniwalang hindi siya si Cheska. She couldn't blame him. Nakita mo ako sa dalampasigan? Tumango ang binata. Ano nangyari? Nagkaroon ka ba ng aksidente? Sabi ng katulong mong si Belinda, nagpaalam ka sa kanyang papalaot sakay ng speedboat. Muli, nagdikit ang kilay niya. Speedboat? Yes, ginamit mong speedboat ni Robert. Then it must have been Cheska, ano niya sa sarili. At di ko alam kung anong nangyari sa kanya. In fact, I'm worried. Pareho kaming nasa yate nang biglang may sumabog at tumagilid ang yate. Ang sunod kong nalaman, nasa tubig na ako. Tumango lang ang lalaki. Saan yun ito parang di rumihistro sa isip ang mga sinabi niya. Mabilis tumayo na ang binata. Magpahinga ka na muna. Mamaya lang narito na ulit ang doktor na titingin sa'yo. O gusto mo bang dalan kita sa ospital? Mabilis siyang umiling. Napapagod lang ako, Anton. Nananakit ang mga braso at binti ko dahil marahil sa walang humpay kong paglangoy. Maliban doon, I'm okay. Samantala, bakit sinasabi ng babaeng hindi siya sa Cheska, doktor, and she's talking about a yacht at hindi speedboat? Trauma, Mr. De La Garza. Hindi biro ang dinanas niya sa laot, but she'll be alright soon. Sa pagsusuri ko'y wala namang napinsala sa kanya, maliban sa sinasabi niyang pananakit ng mga braso at binti niya, which is to be expected dahil lumangoy siya patungong dalampasigan. At yung tungkol sa yate, she probably have hallucinated habang nagsisikap tong lumangoy. Ayaw mo bang maniwalang hindi ako sa Cheska, Belinda? Natatawang tanong ni Cassie sa katulong. Ma'am, ba't po ba ninyo sinasabing hindi kay si Ma'am Cheska? Tanong ng katulong habang sinusuklay ang buhok niya. Naroon ang pagtataka nito sa isip na biglang hindi naging masungit ang among babae. Siguro totoong sinasabi ng matatanda na kapag nahaharap sa katapusan isang tao, malaki ang nagiging pagbabago. Sabi nga sa amin ni Sir Anton, wag na lang kayong pansinin na sinasabi ninyo dahil may sakit pa raw kayo at saka wala naman pong nababanggit si Sir Robert noon na may kakambal po kayo. Hindi siya kumibo. 3 araw na si Cassie sa malaking bahay subalit nagsasawa na siya sa kasasabing hindi nga siya sa Cheska. Marahil titigil niya na ang pagtatama. Saka na lang kapag nabalik na ang kakambal niyang sa Cheska. Ano nga ba talaga ang nangyari sa kakambal niya? Sa kabilang banda, tahimik na nilapag ni Cassie ang mga bulaklak sa ibabaw ng batong pinaglibangan kay Robert. Narito ka sa bahay mo, Robert.
Usal niya habang nakatitig sa memorial tomb nito. Tulad ng pangarap mo noon lamang, hindi ayon sa ginusto nating mangyari. Nabasag ang tinig niya, sabay ng paglandas ng mga luha ay paglalakbay ng mga alaala niya. Flashback. Mula sa ibaba ng burol natatanong ni Cheska ang kakambal na si Cassie at ang kasintahan nitong taga-kabilang bahay na si Robert de la Garza. Tulad ng dati, kikislap na naman ang mata ng kakambal sa pag-uwi matapos ang pagtatagpo nila ng kasintahan. Somehow nakadarama siya ng igit, gayon magkamukha naman sila pero bakit si Cassie ang niligawan ni Robert? Sabay silang nakilala nito sa isang di sinasadyang pangyayari. Nasa kali silang magkapatid pa uwi nang mapadaan ang kotse ni Robert sa lubak at tumalsik ang putik sa damit ni Cassie. Agad inihinto ni Robert ang sasakyan at bumaba. Kinalulungkot ko ang nangyari, miss. Saglit na natigilan si Cassie pagkakita sa lalaki. Gwapo, mataas, at may magandang pangangatawan, parang artista. Walang anuman. Di mo siguro nakitang malalim ang lubak, aniya rito. Ako nga pala si Robert. Nilahad nito ang kamay sa kanya na alanganin niyang tinanggap. Ako naman si Cassie at, saan bang tungo ninyo? Ihahatid ko na kayo? Doon lang napansin ang lalaking kasama niya. Bahagya pang nagsalubong ang kili nito nang matitigan si Cheska. Ang aking kakambal nga pala si Cheska, pakilala niya rito. Namamanghang inabot ni Robert ang kamay kay Cheska. I'm pleased to meet you both. I am more than pleased, Robert. Pinalambing ni Cheska ang tinig at sinamahan ng mapang-akit ng ngiti. Kalalabas lang nila ng simbahan at inihatid sila ni Robert pa uwi sa lumang bahay nila sa San Felipe. Nakipagkilala to sa ama nila at nagtagal umalis na rin. Nakita ng kakambal na may binulong si Robert sa kanya bago bumalik ng sasakyan. Kilala ang pamilya de Garza sa San Vicente. Sa tansya niya, hindi sa San Vicente ang patron ng mga taga-roon, kundi ang mga de la Garza. Yon ang simula. Naging malimit niyang binisita ang binata at kahit na nang minsan hinamon siya ni Cheska na itong haharap kay Robert bilang siya, hindi nito napaglanglangan ang binata. Kung paano nalaman ni Robert na hindi siyang kaharap, walang makapagsabi. Ngumingiti lang to kapag tinatanong hanggang sa naging magkasintahan silang dalawa ni Robert at kinainggit ng kambal niya ang pangyayaring iyon. Kung masalapi ang mga de la Garza, mahahangos sa kahirapan si Cassie at siya maiiwang mahirap. She hated the idea. Gusto ko magpakasal tayo bago ko aalis patungong Canada, Cassie? Ani Robert habang nakaunan sa kandungan niya. Tamang-tama, makalipas ang 1 taon, 20 ka na. Tiyak hindi natututol ang itay mo na magpakasal tayo? Hindi tumututol ang itay, Robert, she said eagerly. Pero gusto ko munang matapos ko rin ang pag-aaral ko. Yon ang pangarap ng itay para sa amin ni Cheska ang makatapos ng pag-aaral. At sa 1 taon magtatapos na ako ng edukasyon? Kinawit ni Robert ang mukha niya at umangat para hagkan siya. Ilang segundong tumagal ang hagkan na yon bago muli siya nitong binitawan. Magpapakasal tayo sa pagbabalik ko, Cassie, pangako. Mariing wika nito. Doon ka na mananatili sa malaking bahay na minana ko sa aking mga magulang biling Mrs. Cassie de la Garza. Mrs. Cassie de la Garza. Gusto ko yata ang tunog noon. Isang tawang pinakawalan ni Robert at muli siyang hinagkan. 1 taon lang, Cassie, and you will be mine. Umalis si Robert, taglay ang pangakong yon. Habang pinagpapatuloy niyang pag-aaral sa kabisera, nabiyuda naman ng kapatid ng itay niyang nasa Maynila. Nakikiusap tong isa man lang sa kambali makasama dahil matanda na ito. Nagpresenta si Cheska na noong mga panahon yon huminto sa pag-aaral sa matinding boredom sa buhay probinsya. Dahil sa kanilang magkakapatid si Cheska ang rebelde at pasaway na madaling napapayag ang kanilang ama. 1 buwan pa lang na nasa Maynila sila, ang kakambal, tila nabunutan na ng tinik ang ama niya. Walang sumasagot sa tuwing sinisita kung ba't hating gabi na kung umuuwi. Walang nagdadala ng gulo, habang si Robert ay patuloy sa regular na pagsulat sa kanya. Bawat sulat nagbabadya ng pananabil at pag-ibig. Hindi naging kainip-inip ang 1 taon, subalit isang trahedyang naganap ilang araw bago bumalik ng bansa si Robert. Ang ama niya kasamang nalunod sa tumuob na ferry boat patungong Mindoro. Si Cheska na nakapanood sa telebisyon ng balita, inutusan ng tiyahin na umuwi ng San Felipe upang sunduin siya at ibalitang nangyari sa ama at upang kasamang kilalanin ang katawan nito. Siya na alam rin ang pangyayaring mabilis siyang lumuwas sa Maynila. Nagkasalisi sila ng kakambal. Si Cheska ay galit na malamang walang silbi ang pagparoon nito sa San Felipe.
Kundangan na nga ba't wala naman tong balak na sundin ang tiyahin at nagawa pa nga nitong magpanggap bilang siya. Nasa ganong pagmumukmok si Cheska nang may kumatok. Nagulat pa to na makita si Robert sa labas ng pinto. Robert? Cassie! Alanganing bati ng lalaki. 1 taon kang nawala. Ang dating katiyakan ng binata kung sino ang sino sa dalawa ay nagkaroon ng alinlangan. Alinlangan na hindi nagkapuwang dahil sa mabilis na pagyakap ni Cheska. Robert! Humagulhol ito ng iyak. Wala nang itay? Nagulumihan ng gumante ng yakap ang binata. Anong ibig mong sabihin? At sa sunod-sunod na pag-iyak, sinabi nitong nangyari sa ama. Palis ako nung dumating ka upang punta ng itay. Nasaan ang kakambal mo, si Cheska? Nung nagpunta ka sa Canada, pumaraw ang kapatid ng itay sa Manila. Nakiusap ang tiag na sa dun muna sa Cheska, total hindi nito nag-aaral. 1 taon na nasa Manilang kakambal ko. Patuloy to sa pag-iyak. At pagkatapos muling yumakap sa lalaki, Robert, I miss you so much and I'm glad you're here now. I miss you too. Di malaman ng binata kung paano aaluin ang dalaga. Emosyonal ang inaakalang kasintahan at hindi nito masisisi ang dalaga. Ama nito ang nawala. Ang kaligayahan ng muli nilang pagkikita ay nabahira ng lungkot. And in between tears, sinagkansya nito. Naiintindihan yon ni Robert. Natural lamang yon na mawalan at siya lang tanging inaasahan ni Cassie. Sa mga sandaling iyon at nadadarang ang binata, matagal nitong pinanabikan ng kasintahan. Love me, Robert. Love me, please. Hindi ikaw si Cassie. Tumayo sa Cheska, inayos ang sarili, dinampot ang bag. Kumuha ron ng sigarilyo at nagsindi. Hindi ko itatanong sa'yo kung paano mo nalaban, Robert. The usual, hindi ka sasagot. Bale walang sabi nito. Nilingon ang binata at nagbuga ng usok. But you are wonderful, Robert. Sa maniwala at sa hindi, sandali kong nalimutan ang pagkawala ng itay. Habang sa kabilang dako ay ang pagtataka ni Cassie at ng kanyang tiyahin. Hindi na kasi muling bumalik ng Maynila sa Cheska hanggang sa mailibing ang kanilang ama. Hindi na muling humiwalay ang kambal niya kay Robert. Sa kabila ng pagkamuhi ng lalaki, hindi makapaniwala si Cassie nang malaman ang nangyari. Kailangan panagutan ni Robert ang nangyari sa amin, Cassie. Anang kambal niya. Dinaya mo siya, Cheska. Puot niyang sigaw sa kapatid. Sa mismong harap niya umiyak ang kakambal. I never meant it to happen, Cassie. Maniwala ka. I was tired. Wala ka rito. Wala ang itay at tumating si Robert. I needed someone to console me. Alam mo na kung ano ibig kong sabihin? Pumanaw ang itay na hindi ko malang nakita at nakausap. Ikaw ang lagi niyang kasama rito at alam ko, may tampo siya sa akin. Anito sa kanya. Though she was the unfairness of it all. Nakadama siya ng habag kay Cheska. Totoo naman ang sinabi nito pagdating sa kanila ng itay nila. And probably, Robert did come at the wrong time. Niyaya siyang magtanan ni Robert at magpakalayo-layo sila. She was tempted, subalit nang maisip na maaaring magbunga ang ginawa ng kakambal niya, humina ang damdamin niya. Paano mo nagawa sa sarili mong kapatid to, Cheska? Galit na si ng Tita Agnes niya rito. Wala akong pagpipilian, auntie. I'm pregnant. At wala ko ibang maisip na solusyon kundi pikutin si Robert. Cassie can take care of herself. She always do. Bale walang sabi nito. Nang akmang magsasalita ang tiyahin niya, inunahan to ni Cheska. At huwag kang magkakamali na sabihin ang katotohanan yan sa kanila, Tita Agnes. Isinusumpa ko sa harapan mo. Tatapusin kong buhay ko. Hindi ko kayang harapin ng kahihiyan. Hindi makaimik ang tiyahin nila. Natigil siya sa pag-iimpake nang bumukas ang pinto ng kanyang silid at pumasok na si Cheska. Gusto kitang makausap? Anito sa kanya. Ano ba ang dapat nating pag-usapan? Hindi niya maitago ang galit sa tinig. Tinungo ang aparador at kinuha ron ang iba pang mga gamit. Saan ka pupunta? Hindi mo naman kailangang umalis. You can stay with us. Tigilan mo ko, Cheska. Naniningkit ang mga mata niya sa galit. Sa sandaling iyon natitiyak niyang hindi niya mapapatawad ang kapatid. Napatingin siya sa mahabang salamin sa pinto ng aparador. Dooy kitang-kita niyang refleksyon ng kakambal. She smiled bitterly. Napaka-ironic. Aniya sa isip na ang taong kinamumuhian niya ng labis sa mga sandaling ito ay kamukhang kamukha niya. She's supposed to be special dahil hindi lang sila basta magkapatid. Kambal sila na siyang higit na masakit. Huminga siya na malalim at tinitigan sa salamin ng kakambal. Iwan mo na ako, Cheska.
Hindi ko kaya pag makita ka sa kahit kapirasong sandali. Alis! Isang malutong na halakak ang pinakawalan ng kakambal. Nagpapatawa ka ba? You can't run away from me. Ang kailangan mo lang gawin, humarap sa salamin katulad ngayon. Get out of my room. Lahat ng pagpipigil sa sarili, ginawa niya ng mga sandaling iyon. Kapag sinaktan niya ito, siya pa rin ang talo. You're making a big deal out of it, dear sister. Talagang ganito ang buhay and it happens to everybody. We break our heart sometimes, but we'll never get over it. Baliwalang sabi nito. Nakakadiri ka, Cheska. Matapos niyang ilagay ang huling gamit ay sinara niya na ang maleta. Hindi ka pwedeng umalis, Cassie. Tomorrow is my wedding at ikaw ang maid of honor ko. Patuyan itong sabi. Nahinto siya sa pag-zipper ng maleta at hinarap ang kambal. Bakit mo ginagawa sa akin to? Ano ba ang kasalanan ko sa'yo? Buong buhay niya wala siyang ginawa kundi magparaya o pagtakpan o di kaya saluhin ang mga kasalanan ni Cheska sa mga magulang nila. At si Robert, 1 taon silang naghintay para sa katuparan ng isang pangako. At ngayong abot kamay na ang katuparang iyon, eto ang kakambal. Ang siyang ikakasal sa unang lalaking minahal niya at siya na rin marahil ang huling mamahalin. Ano ka ba, sister? Patuloy nito. Palagi kang naging mas malakas, ang mas matalino. Ano ba talaga si Robert sa'yo? You have the whole world ahead of you. Look at the bright side. Matutupad na ang pangarap mo. May natitira ka pa bang pangarap sa kanya? Sa kanila ni Robert. Kalmante niyang hinarapang kapatid kasabay ng pagbitbit sa maleta niya. Mahalin mo si Robert, Cheska. Pantayan mo ng pagmamahal ang ginawa mong pag-agaw sa akin. Tuloy-tuloy na siyang lumabas ng silid. Aabot pa siya sa huling biyahe ng bus patungo sa pier ng Batangas. Doon sasakay siya ng barko patungo Mindoro. Magsisimula siya ng bagong buhay. Ang dila niyang tiyak ay kung kaya niyang kalimutan si Robert. Sa kabilang banda, nakikidalamhati ang panahon sa damdamin ni Cassie ng araw na yon. Malakas ang buhos ng ulan, maputik na ang kanyang sapatos. Mula sa kinaroroonan niya, tanaw niya ang mga nakipaglibing. Patungo mga yon sa mausoleo ng mga De La Garza. Tumigil siya sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Walang nagawa ang dala niyang payong dahil basa na rin siya. Titigil ang ulan at sisikat ng muli ang araw. Matutuyong muli ang lupa, ngulit ang kanyang mga luha, patuloy lang sa pag-agos. Ang araw na itong huling makikita si Robert, napakabata pa nito para lumisan sa mundo. Ginuputo ng karamdaman, liver failure. Yon ang balitang pinating sa kanya ng tiya Agnes niya. Naging alcoholic pagkatapos itong pakasalan sa Cheska 2 years ago. Robert, anong ginawa niya sa'yo? Tanaw niya ang kakambal na nakasuot ng itim at nakabelo. Lalong nabuhay ang puot sa kanyang puso. Iisa lang hinihiling niya rito ang mahalin si Robert. But she made his life miserable. I don't know if I can forgive you, Cheska. Goodbye, Robert. Muli niyang usal nang tumalikod siya. Babalik siyang muli sa isang munting bayan sa Mindoro. Sa loob ng 2 taon, naitatag niya ang sarili doon bilang isang guro. Tinanggap siya ng mga taga-roon bilang isang kababayan. Nitong nakarang 6 na buwan nakapagpatayo siya ng isang paaralan para sa mga preschooler. Nagdaraos din siya ng mga special classes para sa mga handicapped children. Sa pagtuturo niya ay binuhos na nakalipas na mga taon. Gusto din niyang dalawin ang kanyang tita Agnes na nasa bahay nila sa San Felipe na ninirahan, magmula na mawala ang itay niya. Ngunit wala siyang lakas ng loob magpakita at hindi siya iiyak. Children, repeat after me, okay? Sabay-sabay na nagsagutan ng mga bata. Okay, here we go. All things bright and pretty. Inulit yun ng mga bata. Very good. Again, all things? Napatda si Clarice nang hindi sinasadyang malingonan sa pintuan ng classroom ni Cheska na nakatayo. Excuse me, children. Anaya at nilapitan ang assistant, teacher na isa sa sulok ng classroom upang ihabilin ang kanyang estudyante. Tuloy-tuloy siya sa labas hanggang sa makalayo ng classroom. Anong ginagawa mo rito? Naroon pa rin ang galit niya sa kakambal. Gusto kitang makausap, Cassie. Ani Cheska sa mababang tinig na ipinagtaka niya. May klase ako. Alam ko, at nakanda ako maghintay kung kailan ka bakante. Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Gusto niyang maduwal sa sinasabi nito. Alam ko ang iniisip mo. Patuloy ni Cheska sa mababang tono. Pero magkapatid tayo. Alright, nagkamali ako kasi. Yun nga lang, kailangan pang mangyaring ganito kay Robert bago ko magpagtanto ang aking mga pagkakamali.
Parang may pumisil sa puso niya nang manginig ang pangalan ng lalaki. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya pumanaw, Cheska, she said passionately. Pumanaw sa sama ng loob si Robert. I'm sorry, let's talk someplace else. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Meet me at the harbor this afternoon. Hihintayin kita sa yate. Pagkasabi nito ay kaagad na tong tumalikod. Di pa rin siya makapaniwala na pagkatapos ng 2 taon, naisip siyang puntahan ng kakambal. At di rin niya may paliwanag kung paano nalaman itong kinaroroonan niya. Marahil ay sa Tia Agnes nila? Nawala ng konsentrasyon niya sa pagtuturo. Buong maghapon niyang pinag-isipan kung makikipagkita siya kay Cheska o hindi. Pero sa bandang huli na naeg ang kuryosidad. Nang makita niyang yate sa harbor, gusto na naman niyang maiyak dahil sa pagkaalala kay Robert. Kumaway sa kanya si Cheska mula sa desk. Nililipad ng hangin ng buhok na walang pinagkaiba ng sa kanya. Isang matipunong lalaki ang umalalay sa kanya papanhik. Sige na, Carlos, wika ni Cheska. Halika, I want you to enjoy the joys of sailing. We will watch the sunset at sea. Anito sa kanya. Pagbalik sa kasalukuyan, doon natapos ang alaala ni Cassie. 4 na araw na nakakaraan mula na mangyaring matagpuan siya ni Anton sa baybayin ng mga De La Garza. At 4 na araw na ring pinagkakamalan siyang sa Cheska. Sa unang 2 araw, pinipilit niyang siya si Cassie, sabalit sinawaan siya nitong huli. Sa pakiwari niya, tila naapektuhan ang isip niya sa paningin ng mga tao tuwing binabanggit niya ang tunay niyang pangalan. Ganun ba talaga kamahal si Robert? Napalingon siya rito. Nasa di kalayuan si Anton habang nakapumulsa at nakatitig sa kanya. Mabilis niyang pinahid ng likod ng palad ng mga luha. Yes, I loved him so much. Bulong niya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Isang malalim na paghinga ang binitawan ng binata. Kiniinggitan ko ang kapatid ko, Cheska. Umiling siya. Hindi dapat. Bakit mo kailangang kaindigan ang isang taong wala na? Yun na nga eh. Wala na si Robert. Pero ang pagmamahal mo sa kanya ay nariyan pa rin at hindi nababawasan? Di ba natatagalang pumanaw si Robert, Anton? Surely you don't expect me to forget him that easy? Di ko siya nalimot sa 2 taong nagdaan. I'm sorry at tama ka. 2 linggong mahigit pa lang mula nang pumanaw ang kapatid ko. Lumakad si Cassie palabas ng mausoleo at walang kibong sumunod si Anton. Gusto ko magtungo sa kabilang bayan, Anton. Nasa dating bahay namin nakitira ang matandang tiyahin ko. 2 taon ko na siyang hindi nakikita. Di naman kalayuan ng San Felipe mula rito, Cheska. Ani Anton na nagdikit ng mga kilay. Bakit di mo siya nadalaw sa nakalipas na mga taon? Ngayon lang, di niya tinuloy ang sinasabi dahil hindi rin siya paniniwalaan. Marahil sa pagbabalik ng kakambal niya, saka na lang siya magpapaliwanag. Dahil kay Robert, may sakit siya at hindi ko gustong iwan. Tumango ang lalaki. May dala akong sasakyan. Ngayon mo na ba gustong magtungo tayo sa tiyahin mo? Kung hindi ako nakakaabala, aniya rito. Isang ngiti ang gumuhit sa labi ng binata. Ngiting agad na nagpabawi ng tingin niya. Bahagya lang pagkakahawig ni Anton kay Robert at iyon ay bibihira pang mangyari. Depende sa mood ng lalaki. Pero ba't may kakaibang epekto sa kanya ang ngiti ni Anton? Ano ba ang nangyari sa kanya at isang ngiti lang nito? Ginagawan siya ng issue. Nasa daan na sila nung magtanong si Anton. Sino si Cassie? Si Cassie? Di niya alam ano ang sasabihin. You claim to be her sa unang 2 araw mo. Mula nang matagpuan kita sa baybay dagat. My twin sister, ani rito. Interesting. Amused na sagot ni Anton habang nililinga siya. Meaning she's as beautiful as you? It was an obvious compliment. Hindi siya sanay doon. Sa tagal ng nilagi niya sa Mindoro, sinikap niyang iwasan ng mga manliligaw. Nagpapahaging pa lang ang mga to, tinatapat na niya. Kaya naman hindi siya nasanay sa ganong direktang papuri. We are identical. Aniya habang namumula ang mukha. Natawa si Anton. Kung mag-blush ka, parang di ka nakakapag-asawa, Cheska. Anito sa kanya. Di niya matiyak kung may kasamang panunuya ang sinabi ng binata. Makalipas ang ilang sandali, wala nang namagitang usapan hanggang sa makarating sila sa kabilang bayan. Di pa man sila bumababa na sasakyan, natanaw na ni Cassie saradong lumang bahay nila. Wala yatang tao. Ani Anton kasabay ng pagbaba nito sa sasakyan na kaagad niyang kinasunod hanggang sa tapat ng pinto ng bahay. Pinihit na tuyon subalit nakalak. Baka may pinuntahan ng tiyahin mo, wika nito. Tumango siya at nanghihinayang na muling bumalik ng sasakyan. At least kayang tukoy ng Tita Agnes niya kung sino ang sino sa kanila ni Cheska.
Meron siyang nunal sa tagililang batok at wala nun sa Cheska. At kahit sabihin pa niya yun kay Anton, walang silbi. Ano ba namang maling nito kung may nunal o wala sa Cheska? Saka na lang ako babalik. Siguro nga may pinuntahan siya. Tahimik sila sa loob ng sasakyan pero si Anton ang bumasag sa katahimikan. Tell me how you met my brother. Di siya lumingon pero isang tipid at malungkot ng ngiti ang pinakawalan niya. I don't want to talk about it, Anton. Matagal na yon. Wala na si Robert. I'm sorry for being so inconsiderate. Anito sa kanya. Nilingon niya ito at tipid ng nitian. Natapos ang biyahe na walang imikan. Pinagbuksan siya ni Anton ng pinto na sasakyan. Hinawakan siya nito sa kamay na bigla agad niyang binawi. Nakita niya ang pagtiim nito ng mukha. Nagulat lang ako, no offense meant. Tumango lang ang binata at sinabayan na siya sa pagtuloy. Nasa pinto pa lamang sila ay nagulat na si Cassie sa pagsalubong sa kanila na isang babae na sa tingin niya nasa pagitan ng 36 o 40 edad. Mukhang aristokrata. Antonio, salubong nito. Matalim ang tingin na ipinukol sa kanya. Saan kayo nanggaling at kasama mong babaeng yan? Kailan ka dumating, Ate Constancia? Kaswal na bati ni Anton. Kaalis mo lang daw nung dumating ako. Anang babae sabay baling sa kanya. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Anang babae. Ate Constancia? Si Anton. Ano bang klaseng tanong yan? Subalit tila walang narinig ang babae. Nanlilisik ang mga mata, dinuro siya nito. Wala sa loob na napasiksik siya kay Anton. Bakit pinalibing mo kaagad si Robert bago pa man kami dumating? Ang sabi ng mga katulong isang gabi lang na malagi ang kapatid namin. Ni wala siyang maisagot doon. Hindi niya alam na hindi nagpalipas na ilang araw ang kakambal niya at dinala na kagad si Robert sa huling hantungan. Ate, si Anton muli. Asawa ni Cheska si Robert at karapatan niyang gawin kung ano man ang gustong gawin dito. At natitiyak kung kaya ginawa ni Cheska yon upang hindi na masyadong humabang pabimighati. Yun ang nasa isip ko. Segunda niya sa dalawa sa alanganing tinig. Oh my! Pero naninibago ako sa iyo, Cheska. Patuloy ng babae. Mukha kang maamong tupa kaysa huling nagkita tayo. Kulang na lang itaboy mo ako sa bahay na to. Bahagyang nalaki ang mga mata niya. Di niya gustong maniwalang gagawin yon ng kakambal niya. But knowing her twin sister, nothing is impossible. Pwes nagkakamali ka, Cheska? Patuloy to sa nagangalit na tinig. Kung inaakala mong sa pagpapalibing ng maaga kay Robert ay makakaligtas ka, mag-isip ka nga. Ikaw ang tumapos sa buhay ng kapatid ko. Napaatras si Cassie rito. She was horrified. Wala sa loob na napahawak sa braso ni Anton. Hindi totoo ang sinasabi mo. Sa wakas, nakahagilap siya ng tinig. Bakit ko papasdangin ang asawa ko? May sakit siya sa atay. Sinungaling. Anang babae sa kanya. Wala kang karapatang magbitaw ng ganyang salita kay Cheska. Naniniwala ka ng babaeng yan, Anton? Lingon nito sa kapatid. Pwes papatunayan ko sa iyo na pinaslang si Robert. Napabuntong hininga si Anton. Hinawakan siya nito sa braso at inakay patungo sa hagdan. Pumanhik ka na sa silid mo at magpahinga. Alam kong pagod ka sa biyahe. Sa kabilang banda. Ma'am Cheska. Mula sa pinto sumungaw si Belinda matapos sa mahinang katok. Pinatatawag po kayo sa ibaba. Nariyan po si Attorney Carrion. Sinong Attorney Carrion? Belinda? Anong abogado po ni Sir Robert? Ngayon po yata babasahin ng testamento? Nasaan sila? Nasa library po. Sige, sabihin mo, bababa na ako. Muli, sinara ng katulong ang pinto. Napatitig siya sa kawalan. May karapatan ba siyang maging presente sa pagbabasa ng huling testamento ni Robert? Hindi ba dapat ang kakambal niya ang naroon bilang asawa nito? Pero ang pagkakaalam ng lahat, siya si Cheska. Kaya dapat naroon siya sa ibaba bilang biyuda ni Robert. Hindi siya interesadong pakinggan ang huling habilin nito. Lalo namang hindi niya gustong makaharap ng muli si Constancia. Bagaman nagpapalito sa kanya ang mga akusasyon nito. Naipasya niyang sa araw na to pangangatawanan na siya na sabihin na hindi nga siya si Cheska. Lumakad siya patungo sa closet at pumili sa mga damit ng kakambal na nakahanger doon. Pinili niyang isang disenteng damit kulay navy blue. Di siya makapaniwalang magtataglay ng ganon karaming damit ang kapatid. Paano nito na isusuot ang lahat ng iyon na sa tingin niya ay mga bago pa? Pagkatapos magbihis, tahimik na bumaba si Cassie.
Tinalon ang pasilyo patungo sa library. Nakabukas yon at sadyang hinihintay siya. Tumayo ang dalawang lalaki pagpasok niya habang si Constancia ay nakatiim ang mukha. "Maupo ka," bulong ni Anton sa kanya at hinila ang silyang uupuan niya. "Thank you." Ang abogado ay may kakaibang sulyap na binigay sa kanya. Gusto niyang isiping baka nahuhulaan na nito na hindi siya si Cheska pero agad iyong tinanggi ng isip.